Ayon kay US President Donald Trump, bobombahin nito ang Houthi kahit paman meron silang ceasefire. Ang rason ni President Donald Trump kung bakit kinakailangan niyang bombahin uli ang Houthis ng Yemen, ito ay dahil sa pag-atake ng Houthi sa Israel kahit na si President Donald Trump ay nasa Saudi Arabia. Sa nakaraang linggo, ito na ang panglimang pang-atake ng Houthis sa Israel. At ano ang nangyari sa naturang pag-atake? Ano naman ang sabi ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na walang pagdadabog na like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 16, 2025 at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pagitan ng Israel at ng Houthis ng Yemen, maging ang babala ni US President Donald Trump. Ngayon mga kaibigan, ang gobyerno ng Israel ay naghahanda ng isang napakalaking pag-atake sa Houthis ng Yemen. Mas malaki pa kaysa sa kanilang ginawang dalawang pag-atake sa Sanaa. Ayon sa Israel, ang gagawin nilang pag-atake ay bilang paghiganti sa mga ginagawang pag-atake ng Houthis kahit na nagsagawa ng malalaking pag-atake ang Israel nitong nakaraang linggo lamang. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma ng The Times of Israel at ayon sa ulat, ang naturang strike ng Houthi ay inintercept ng IDF. Ang mga debris ng naturang ballistic missile ay nalaglag sa West Bank. Paglilinaw pa ng IDF na ang naturang pag-atake ng Houthi, hindi ito nagsanhi ng injuries sa mga tao na nasa West Bank, lalong-lalo na sa lugar ng Alon Shobot. Pero ang balitang ito mga kaibigan ay mabilis na nakarating sa kampo ni President Donald Trump. At kung inyong matatandaan mga kaibigan, nagkaroon ng agreement ang Houthis at ang United States of America na hindi na nila aatakihin ang isa't isa. Dahil ayon kay President Donald Trump, nangako raw ang Houthi na hindi na sila gagawa ng pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Pero nag-iba ang ihip ng hangin sapagkat ayon kay President Donald Trump, muli nitong aatakihin ang Houthis ng Yemen at ang reason ay dahil umatake ang Houthi sa Israel. At ang pag-atake ng Houthi mga kaibigan ay isinagawa habang si President Donald Trump ay nasa Saudi Arabia. Now, kung titingnan natin ng mabuti ang sitwasyon mga kaibigan, ang Saudi Arabia at Yemen ay magkatabi lamang. Ibig sabihin mga kaibigan, ang mga ballistic missiles ng Houthi na papunta sa Israel ay dumaan ito sa airspace ng Saudi Arabia. Marami ang mga nagsasabi mga kaibigan na ang sinagawa ng Houthi ay isang provokasyon. Marahil hinahamon ito si President Donald Trump, marahil ay hinahamon din ito ang Saudi Arabia. Lubha raw itong delikado mga kaibigan dahil can you imagine, habang nagkakaroon ng meeting, ang mga matataas na pinuno ng mga bansa gaya ng pinuno ng Syria na si Ahmed al-Sharaa, si Mohammed bin Salman at iba pang mga matataas na may katungkulan ay meron namang ballistic missile na dumadaan sa itaas. Imposible rin daw na hindi alam ng Houthi na si President Donald Trump ay nasa Saudi Arabia dahil ang kanyang pagbisita sa lugar na ito ay ibinalita ng buong mundo bago pa man ito makarating sa Saudi. Marami ang mga naniniwala na kaya ganun na lang ang reaksyon ni President Donald Trump. Nangako ito na kanyang aatakihing muli ang Houthis ng Yemen pero may kondisyon. Ang kondisyon ni President Donald Trump, yan ay kung ipagpapatuloy pa ng Houthi ang kanilang pag-atake sa Israel. Pero kahit na nagbabala si President Donald Trump sa Houthi mga kaibigan, ganun din ang Israel. Nagbabala rin ito sa Houthi dahil magsasagawa raw sila ng malaking pag-atake ngayon sa mga militanteng grupong ito. Ayon sa Israel, mas malaki pa raw ito kaysa sa kanilang ginawang pag-atake nitong nakaraang linggo lamang. Ballistic missile ang ginamit ng Houthi at dahil dito mga kaibigan, nagtunugan
ang mga sirena sa Central Israel kasama na ang area ng Jerusalem. Gabi na ng Huwebes ang naturang pag-atake ng Houthi. Kaya agad na nag-send ng maraming mga message ang Israel sa lahat ng mga tao sa Israel sa kanilang mga cellphone upang maalerto ang mga sibilyan. At dahil dito mga kaibigan, mabilis na nagtakbuhan ang mga sibilyan sa Israel upang pumunta sa kanilang mga bomb shelters. Paglilinaw pa ng IDF mga kaibigan, ang naturang ballistic missiles ng Houthi ay nakapasok sa aerial territory ng Israel. At ayon sa IDF, ito ang pangatlong pag-atake ng Houthi na nakapasok sa aerial territory ng kanilang bansa. Ibig sabihin mga kaibigan, nitong linggo lang na ito, 3 beses na umatake ang Houthi. Una, noong Lunes, pangalawa ay noong Martes at ang pangatlo ay ang kahapon. Kaya sa total mga kaibigan, 5 beses na ang ginawang pag-atake ng Houthi sa Israel kung isasama natin ang nakaraang linggo. Kapwa mga ballistic missiles ang ginamit ng Houthi. At dahil sa mga pangyayaring ito mga kaibigan, hindi na iwasan ni President Donald Trump habang siya ay nasa kanyang speech sa Qatar. Binanggit nito ang Houthi, sabay babala. Hindi raw magdadalawang isip ang puwersa ng Amerikano na atakihing muli ang Houthi kung ito ay lalabag sa kanilang agreement. Successful naman daw ang kanilang pinag-usapan sapagat hanggang ngayon ay wala pang ginagawang pag-atake ang Houthi sa puwersa ng Amerikano. At ganun din ang ginagawa ng Amerika, hindi sila umaatake sa Houthi. Pero maaari daw itong magbago at katunayan ayon kay President Donald Trump, baka bukas ay pwede nating atakihin ang Houthis ng Yemen. Aminado ang gobyerno ng Israel na may panik na nangyari sa naturang pag-atake at merong mga sugatan dahil sa panik, hindi ito dahil sa direct hit ng naturang ballistic missile attack ng Houthi. Ito ay dahil sa pagtakbuhan ng maraming mga sibilyan. Ang iba ay nagbanggaan, ang iba ay mga nadapa. Ayon kay Magen David Adom, nagpapasalamat sila na walang malaking injuries ang natamo. Wala ring mga namatay sa naturang pag-atake. At ang mga nasabing nagtamo ng minor injury ay tumatanggap na ngayon ng lunas sa kanilang hospital at maaari nang makalabas agad. Samantala mga kaibigan, ang Israel at ang presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa ay magkakaroon ng pag-uusap dahil si Sharaa mga kaibigan ay pumayag na umanib sa Abraham Accords. Nakapaloob kasi dito mga kaibigan ang pakikipagkaibigan ng Syria sa Israel at sa United States of America. At ang mga susunod na update tungkol sa mga pangyayaring ito ay isa sa ating mga tututukan dito lamang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel, sa Middle East, Europe, Amerika at iba't ibang panig ng mundo, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!